Alam niyo mga kababayan, hindi naman ako eksperto sa mga katanungan ninyo, ano? Kasi ang maibibigay ko lang na talagang fully ay yung experience ko dito sa Poland, yung pamumuhay ko. Last day na ng summer dito sa Poland. Bukas ay September 1 na. Kaya sinulit na ni Kabayang Adrian. Lumabas ako ng aking kwarto kahit alas 6 na ng hapon dito or paggabi na. So mataas pa rin yung araw, hanggang alas 7 pa yan. Kung makikita ninyo ay susulitin ko na, ano. Para naman dun sa mga nagtatanong kung bakit daw matagal yung BLS, matagal yung appointment, ang tanging kasagutan ko lang dyan, mga kababayan, dahil sa dami ng nag-a-apply papunta dito sa Poland. So disclaimer lamang yan kasi hindi naman ako eksperto, wala naman akong contact sa loob ng Poland Embassy, ano. So isa lang yan sa nakikita ko kung bakit tumatagal ang application, appointment ninyo for visa. Pero yung mga iba namang mga Pilipino nakarating na dito or nakaalis na dyan sa Pilipinas or sa Hong Kong, sa Dubai, no, yung iba ay sa part ng Middle East, ano, karamihan din na nakakapunta dito. Sa madaling salita, third country, ano, nakakapunta sila dito. Nag-apply sila before, I think 2 years ago. Then nagko-comment sila sa akin na nandito na daw sila sa live ko or sa ibang videos ko dito sa aking YouTube channel. Ang magandang gawin ninyo, siguro kung hindi talaga para sa inyo itong Poland, kinakailangan ay humanap kayo ng ibang solusyon para makapasok sa Europe. Kasi sa katotohanan talaga, sa ngayon ay sobrang hirap makapasok dito sa Poland. So mabusisi, sa madaling salita, maraming mga hinihinging requirements, qualification. Kaya siguro mas magandang pumunta malapit dito sa Poland, ano, kumbaga. Dahil kung nakapunta kayo malapit dito sa Poland, for example, Germany, Croatia o Latvia, Czech Republic, makakapunta rin kayo dito sa Poland para bisitahin, mag-tour, or pagpunta nyo siguro sa ibang bansa, pwede kayo mag-apply, ano. So magandang idea siguro yung maibibigay kong yan para at least yung opportunity ninyo na makapag-Europe at makapagtrabaho dito ay matupad ninyo, ano. So huwag kayong mawala ng pag-asa kasi yung iba talaga siguro ay may record kaya hindi talaga mabigyan ng visa, ano. Yung isa naman kasi nag-comment na ang problema daw ay insurance kasi dino-document ko talaga yung buhay ko dito sa Poland, mga kababayan, ano, para makita ng mga kababayan natin na nagnanais ding makapagtrabaho dito, maging tourist, maging estudyante. So, sa pamamaraan ng paggawa ko ng video, at least makikita ninyo yung sitwasyon ng Poland, yung buhay ng mga mamamayan dito, buhay ng mga Pilipino. So, yan lang naman yung gusto kong iparating sa mga videos ko or mapanood ninyo, ano, wala nang iba. Pero pagdating sa pagre-recruit, pagdating sa mga appointment ng visa at nung kung ano-ano pa, so pasensya na kayo, hindi ko kayo masasagot ng 100% dyan dahil hindi naman po ako recruiter, hindi rin ako hawak ng agency at wala rin akong contact sa Poland Embassy, mga kababayan.
Ang magandang gawin ninyo ay kung talagang gusto nyo makapunta dito sa Poland, so mag-try kayo kung may pagkakataon pa at kaya ninyo. Kasi kung wala na talaga, so bakit ninyo pagpapatuloy pa ng sobrang tagal, ano? Kasi kung na-denied kayo ng 2 beses, siguro ay tama na yon. Or kung gusto nyo pang patatlohan, so nasa sa inyo yan mga kababayan. So ang lahat ng mga ideas na may bibigay ko talaga sa inyo ay yung karanasan ko at experience dito sa Poland for 5 years. So dinodocument ko yung buhay ko dito sa Poland. At pinapakita ko sa inyo yung sitwasyon ng Poland. Katulad ngayon, sabi ko nga sa inyo ay patapos na yung summer, end of summer na dito. So bukas ay September na. So balik taglamig na naman, balik jacket na naman yung outfit. Kaya makikita nyo marami pa rin katauhan sa labas. Ini-enjoy nila yung last moment ng summer. And hopefully ay maging maayos yung mga kababayan natin na nandito na at yung mga nangangarap pa lang Kasi alam kong hindi naman talaga madali yung mga pinagdadaanan ninyo. Yung pinagdaanan ninyo ay pinagdaanan ko rin yan. Nag-umpisa ako sa agency, nagtrabaho ako sa agency for 2 years. Then nagkaroon ng pagkakataon na maging direct dun sa hotel kong pinagtatrabuhan. Then sa tulong na rin yan nung mga Polish na nagiging kaibigan ko dito, yung mga nagiging supervisor ko. Then yung naging manager ko syempre, so maraming salamat din. So shout out kay Mr. Marek. So naging manager ko yan. Then mag-i-end ako sa kanya ngayon. Tapos na yung pagtatrabaho ko doon kasi magiging isang supervisor ako sa isang hotel dito, which is a German company. So i-highlight ko na lang din sa inyo. Sa tulong din yon mga kababayan nung mga naging katrabaho ko or nung naging katrabaho ko doon before, nung nag-start pa lang ako sa agency. Kaya tandaan ninyo yung pagtatrabaho nyo sa agency, malay nyo doon yung makilala yung mga taong tutulong sa inyo. Medyo malamig na mga kababayan, kaya babalik na ako doon sa apartment na tinitirhan ko dito. Dito rin ako nakatira sa syudad na to for 3 years na. Simula nung umalis ako doon sa agency or natapos yung kontrata ko. Dahil nga nagkaroon ako ng opportunity para maging direct dito sa Poland. So sa awa ng Diyos ay nagtuloy-tuloy at hanggang sa ngayon, kumbaga sabi nga sa akin ng manager, yung operation manager doon sa hotel ay nagka-climbing daw ako. Siyempre, naikwento ko sa kanya yung buhay ko. Then nag-start ako sa paglilinis ng kwarto, kumbaga isang maid, then nag-isang runner, nag-isang houseman, at nag-waiter. Then next month, bukas ay umpisa na ng bagong trabaho ko dito sa Poland, which is supervisor sa isang housekeeping department. So medyo may kaba at excited syempre yung nararamdaman ko dahil syempre mag-handle ako ng iba't ibang nationality. So may Asia, may European, syempre yung mga Ukrainian, may Moroccan, syempre may Pilipino, 4 na katao yung Pilipino doon sa bagong kumpanya na yon. Which is masaya, pero kinakabahan ako dahil syempre yung boss ay doon ako sa boss na kinakabahan kasi dapat maayos yung performance, alam nyo naman. Pero overall, kaya ko namang i-manage yun kasi
may experience naman ako ano. So naikwento ko lang sa inyo. Hopefully ay maging maayos. Then nangarap lang din ako, mga kababayan katulad ninyo ano. Naikwento ko na lang din sa inyo. Then nagpapatuloy lang talaga ako dito sa Poland dahil ito na yung pakiramdam na safe ako, masaya ako, at napifeel ko na nakapag-adjust na ako dito sa bansang Poland, mga kababayan. Kaya hindi na ako naghanap pa ng or nag-isip pa ng makalipat sa ibang part ng Europe katulad ng Germany. So napakalapit lang yun dito. Katulad ng ano pa ba, mga Scandinavian countries. So hindi na ako nag-isip pa na lumipat doon dahil nandito na ako, nakapag-start na ako dito. Naging maayos naman yung sitwasyon, although hindi ganun kalaki yung salary, pero enough pa rin para sa isang binata or sa isang single person na binubuhay ang sarili, ano. So, madaling salita. So, yun lang naman yung gusto kong iparating sa inyo para at least may idea kayo. Siyempre, para dun sa may mga pamilya or may mga asawa, especially may mga anak sa... Hi! Hello! Especially dun sa may mga anak sa Pilipinas. So, yun, napakahirap nung sitwasyon syempre kasi nga kung may pamilya kayo, may sinusuportahan kayo sa Pilipinas, may 3 kayong anak, 2 anak, then may pangalawa kayong asawa. So hindi talaga enough yung sinasahod dito sa Poland. Then may pangarap kayong makapagpatayo ng bahay, bumili ng bahay or ng apartment, bumili ng sasakyan, bumili ng lote. So talagang tatakal-takalin nyo or di-divided nyo yung sinasahod nyo dito sa Poland kung dito kayo nagtatrabaho. Kasi talagang dito ang minimum salary ay hindi pa umaabot ng 100k thousand sa katotohanan. Dahil meron silang sinusunod na batas at siguro for the future at kinakailangan ninyong tumaas din yung posisyon para tumaas din yung sahod. Parang sa Pilipinas lang in reality. So pauwi na ako ng bahay, mga kababayan. So ipapakita ko din sa inyo itong daanan pauwi sa tinitirhan ko dito sa syudad ng Gdynia, mga kababayan. So at least para makita nyo yung surrounding, yung ambience, kung gaano katahimik pa rin. So bilang isang YouTuber, syempre mas maingat tayo kasi may mga bawal ipakita dito, may mga bawal kang isama sa mga video, kumbaga. Kaya iniiwasan ko yun, kahit hindi ako masyadong nagla-live sa street dahil maingay din yung sasakyan, yung mga sasakyan. Kung makikita nyo naman, di ba, dito ako dadaan sa talagang daanan lang katabi ng highway, kumbaga. So isang experiment ko lang to. Hindi ako masyadong gumagawa ng video sa ganitong street or sa tabi ng highway kasi nga maingay at maraming istorbo. So minsan marami ring mga papansin kasi kala nila ay popular ka na or kilala ka na. So although napapanood din naman talaga ng ibang mga tao dito, lalo na dito ako nakatira, and yung location ng
YouTube channel ko ay dito sa Poland. So, syempre napapanood din yan. Although, ang talagang kailangan kong ibahagi ay yung mga Pilipino, syempre, kasi itong mga videos na to ay para sa mga Pilipino, para maging aware kayo sa Poland, sa street ng Poland, sa mga tao, kung ano yung reaction nila. So, walang masyadong cut yan, mga kababayan. Ikakat ko lang yan kung merong mga words na pwedeng ikapahamak nitong video, or makikita ko yung lugar na bawal talagang ipakita dito sa videos na to, no? Kasi may nakalagay naman yan, talagang pinagbabawal yan ng gobyerno dito. Magagalit sa iyo yan, magkakaroon ka ng record. Then syempre pag nag-renew ako ng temporary stay, so syempre katakot-takot yan, di ba? Kaya maging aware kayo, especially kung mga vlogger kayo dito sa Poland, gumagawa kayo ng video. So iwasan nyo rin yung mga tao, kasi maaaring pag sumikat yung videos ninyo, makita yan ng tao. So pwede kayong ireklamo niyan sa police, then ipabura yung video. Sayang yung puhunan at araw or mga oras na paggawa nyo ng video, syempre But tips ko lang yan, so meron din kayong ideas para dun sa mga nag-uumpisa pa lang maging content creator or YouTuber. So tandaan nyo yan, so lahat yan pinapakita ko sa inyo. Itong street na to pauwi dun sa tinitirhan ko, at least makikita nyo yung ambience ng syudad kung saan ako nakatira. Diba? Naglalakad ako, wala naman ang gugulo sa akin. Walang may pakialam. Hindi katulad sa ibang part ng Europe na talagang pinagbabawal yung gumagawa ng video sa street, kasi ayaw nilang ipakita yung mga nangyayari sa street. Katulad ng Frankfurt, Germany. So, diba? Doon, bawal kang mag-video sa, alam yun, sa likod ng tourist attraction. Kumbaga, hindi na tourist attraction kasi maraming mga anomalyang ginagawa ang mga illegal migrant. Kaliwat kanan yung bintahan ng ipinagbabawal na gamot. Dito, makikita nyo, ito ay likod ng center. Kumbaga may isa pang highway kayong makikita, or ipapakita ko sa inyo soon. So ito ay likod pauwi dun sa apartment na tinitirhan ko, mga kababayan. At least makikita ninyo ganito ang sitwasyon dito sa Poland, or dito sa Gdynia, Poland, kung saan ako nakatira for 3 years. At nakikipagsapalaran, winter, summer, autumn, kaya masasabi ko sa inyo safe itong lugar kung saan ako nakatira, at sa ibang apartment syempre ng Poland. So makikita nyo sa iba't ibang videos ko dito sa aking YouTube channel na gumawa ako ng video sa iba't ibang syudad dito sa Poland. Although magkakamukha lang talaga yan, kasi nga dito sa Europe, magkakamukha naman talaga yung mga building, yung design. Although yung iba preserve talaga, or antigo na, panahon pa ni kupong-kupong kung tawagin, diba? So ideas nyo lang yan once makarating kayo ng Poland, or kahit saang syudad dito sa Poland. So alam nyo na, countryside man yan, syudad na malalaki dito sa Poland, may respeto naman yung mga tao dito. Hanggat hindi nyo tinatapakan or niruruyakan yung karapatan nila. So
Tandaan nyo, may kanya-kanya tayong karapatan. You know? So, huwag niyong pilitin yung mga tao na ayaw sa social media. So, gumawa kayo, focus nyo yung camera sa mukha ninyo, hindi sa ibang tao. Kung kayo ay nangangarap maging creator. So, maraming salamat mga kababayan sa walang sawang suporta ninyo sa aking YouTube channel, sa panonood, pagbabahagi sa ating ibang mga kababayan. Ano? Sana ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod kong live, post, at sa aking mga susunod na videos. So sana ay ma-share nyo rin sa iba. Ano? And thank you so much mga kababayan sa magagandang komento o recommendation sa aking video. So, hindi man lahat, at least na-appreciate ko kayo. So, hindi ko na kailangan pang banggitin at isa-isahin pa. So, walang katumbas yung pasasalamat ko mga kababayan. Ano. And God bless sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa lahat ng Pilipino sa buong mundo, at mag-ingat ang mga Pilipino sa Pilipinas. And God bless.